Gandang gabi po, mga kapatid. Kumusta na po ang aking mga kapatid? Magandang gabi po. Merry Christmas! Kahit na medyo ilang araw pa, no? So, 15 days na lang. Malapit na. 5 days na lang, simula na ng simbang gabi 15 po ng gabi, pwede na tayo magsimbang gabi. Alas 6. Tapos, ang magsisimba po ng madaling araw ay 16 ng madaling araw. Ang magsisimba po ng 15 matatapos ng 23. Ang magsisimba po ng madaling araw ng 16 matatapos ng 24 na madaling araw. So, ayan na naman tayo. Ready na naman tayo sa ating pagsisimbang gabi. No? At shout out nga po pala sa lahat ng ating mga kapatid dyan. Sana tuloy-tuloy na ang ganda ng samahan ng mga ng presidente at ng ating mga senadores. Suportahan natin sila, lalo na yung mga batas na isinulong ng ating mga senadores na taga-oposisyon at nila Congressman Attorney Leila de Lima at Attorney Shell Jokno sa Kongreso. Sila po yung mga tagapagsulong ng batas at dapat po atin silang suportahan sapagkat ang atin din pong Pangulo ay nananawagan na iprioridad ang mga batas na iyan, no? So, yan po ang topic natin ngayong gabi at atin din pong talakayin yung mga tungkol sa mga kabubuhan ni Sara Duterte, kung kaya't siya ay bali siya lalo ang nagdiin sa kanyang tatay para hindi mapauwi ng Pilipinas. At ganun pa man, ganun din po yung sandali po titingnan ko po itong mga ito. Pangulong Marcos sa Kongreso Anti-Dynasty Bill iprioridad. Ayan, no? Si Sara Diskaya po ay sumuko na sa NBI. Napakarami, no? Ayan. So, talagang itong ating ito, basahin natin tong kay Pangulong Marcos po, At ang sabi nga dito, iprioridad ang Anti-Dynasty Bill. So, ibig sabihin, okay sa kanya ito, no? Ayan. Pangulong Marcos sa Kongreso, Anti-Dynasty Bill, prioridad. Ayan, no? Ang sabi po niya dito ay, Manila, Philippines, sinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na gawing prioridad ang pagtalakay at pagpasa sa 4 na panukalang batas na nagsusulong ng transparency at accountability. Inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang mga panukalang batas na ito kung saan pangunahin ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Okay. Sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Palasyo ng Malacanang, hiniling ng Pangulo sa Kongreso na mas mabuting unahing busisiing talakayin ng mga mambabatas ang mga naturang panukalang batas at kaagad itong ipasa. Sinabi pa ni Castro, nagkasundo rin sa LEDAC meeting para sa timeline ng pagpasa sa General Appropriation Bill at pagsusumite ng enrolled bills para agad itong mapirmahan ng Pangulo at maisabatas. Yan!
Ay, ang galing naman ni President Bongbong Marcos. Talagang okay na okay sa kanya yung mga batas ng ating mga taga-oposisyon na senadores at kongresista, no? At eto, kabilang sa mga dumalo sa LEDAC meeting, sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, Majority Leader Sandro Marcos at iba pang mga leader ng Kongreso. Ayan, so maganda po itong pangitain mga kapatid. Ito po ay nagpapatunay na ang ating Pangulo ay sang-ayon sa mga batas na isinusulong ng ating mga senador at kongresista sa ating oposisyon. So, ito po ay nagpapatunay na may pagkakasundo-sundo na nangyayari at pinangungunahan na ito ng ating presidente at ng ating mga senadores. Ganun pa man tayong mga Pilipino, mga ordinaryong mamamayan, dapat po tayo ay makiisa dito sapagkat ito po ay pabor sa ating bansa, sa ating gobyerno at sa kapakanan ng ating bayan. Ayan, shout out muna po kay Brother Deo Osit, salamat sa pagbibigay mo ng tent sa atin, sa ating Aling Marie page. Mayroon na tayong magagamit tuwing may event, salamat kapatid ko and Merry Christmas. Minsan-minsan lang talaga ako maglambing, at kapaki-pakinabang naman po yung aking nilalambing. At maraming salamat din po sa mga tumulong sa akin na makapagbigay ng konting pamaskong regalo sa ating mga kapuspalad na kapatid, lalo na sa ating mga naninirahan sa lansangan. Subalit meron din naman talaga silang tirahan, yun nga lang, kapos na kapos sila kung kaya't sila ay pakalat-kalat sa lansangan para maghanap ng kanila ikabubuhay. So maraming salamat po dyan mga kapatid ko, At binabati ko ang aming Mayor John Ferrer ng happy birthday ngayon December 12. Happy birthday po, Mayor, and thank you rin po sa aming City Councilor, si Councilor Major Gani Kulanding. Siya po yung tumulong sa akin para makapamigay ng bigas. Maraming salamat po. At hindi ko po kayo nakakalimutan, and thank you so much, Kung meron man po akong mga pagkukulang, ay sana po maunawaan nyo, pagpasensyahan, pero yan po ay hindi ko nakakalimutan, Salamat po ng marami mga kapatid. Doon po sa mga DDS, Pasko na, bagong taon na. Sana kung ayaw nyo nagmumura si Aling Marie, kung ayaw nyo na nakikialam si Aling Marie sa gobyerno, sana kayo rin. Huwag nyong konsentihin ang mga mali. Kasi si Aling Marie, kaya nagmumura, kamura-mura naman kasi yung mga komento nyo, Hindi lang naman ako ang binababoy nyo sa mga post namin. Kasi alam nyo, kami ay nagpo-post ng mga katotohanan, pero hindi namin kayo in-invite para murahin lang kami. Mga DDS. May mga nagbanta pa na ipakukulam ako. Yan po ay in-screenshot ko ang pangalan, trinace ko yan, at kung sakali po na gawin nila akong parang laruan, alam na kung sino ang irereklamo. At alam nyo mga kapatid, nagagalit lang ako kapag sobrang bastos ang mga commentors sa ating mga post. Kasi hindi naman tayo nakipagbastusan Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Gaya ng mga pagwawalang hiya ni Sara Duterte sa atin. Bakit ba kayo, mga DDS, galit na galit kayo pag napupuna ang mga ugali ninyo at ang ugali ng inyong mga sinasamba? Bakit nga ba kayo sakit na sakit pag nasasabi namin ng mga katotohanan na inyong mga gawain, Alam nyo, magbago na kayo. Tatahimik din ang bansa. Makakalimutan nyo rin yung mga Duterte. Kung ano man ang kabutihang nagawa sa inyo ng mga Duterte, kabaliktaran yan sa ginawa niya sa karamihan ng mga Pilipino. Unang-una na ang ating bansa binaboy. Kung sino-sino ang pinapasok. Ang ating West Philippine Sea, ibinenta nila sa China yan. Kapalit ng kung ano-anong kapritsyo nila.
At yung mga sinasabi nila mga tulay-tulay, yan ay dati pang project yan ni Presnoy. Binaliktad nga nila eh. Ngayon inaangkin nila. Samantalang nung nakaupo pa si Presnoy, ang ipinagsasabi ng mga sinungaling, mga fake news maker na DDS, habang sinisira na nila ang administrasyon ni Presnoy. Bago dumating ang 2016, nakakabasa na kami ng mga kasinungalingan na ang sabi, magpapagawa ng tulay si Presnoy pero ang kapalit ay ang ating West Philippine Sea. Pero ngayon, inaangkin ni Sara Liu ang mga tulay na yan at ipinagmamalaki, no? Pero totoo, yan ay inutang nila sa China. Ang pera, itinuro nila yung project ni Presnoy. Pagkatapos, ang ating West Philippine Sea ang ipinangako nilang pambayad. Hudas yan eh, si Sara Liu, tsaka yung tatay niya. Alam nyo ba? Kaya nga, hindi makalabas-labas ng ng kulungan ng dahig si Verdugo, si Matandang Rodrigo, dahil diya kay Sara Liu. Nabisto ng taga-ICC ang mga kasinungalingan at kabaliwan ni Sara Liu bilang Vice President. Kaya lalong tumindi ang higpit ng ICC kay Rodrigo Duterte. Yan. Kaya ang totoong nagpapahama kay Rodrigo Duterte ay si Sara Liu. Ha? Sara, malasakit ka ba talaga sa tatay mo o magkalaban din kayong dalawa? Ang galing, Yan po, mga kapatid, ang ating masasabi dito sa mga kasinungalingan ni Sara Liu. At sa mga nagtatanong kung si Sara Liu ba ay kailangan nating pagbayarin sa mga pagkakasala, of course naman po, mga senadores, huwag nang pakawalan yan sa pagnakaw. Si Paulo Duterte nga humihingi ng travel clearance para makagala. 17 bansa ang paglalakwatsahan. Iiwas siya sa kanyang warrant of arrest. Ganyan po katuso ang mga demonyong Duterte. Kaya mga kapatid, ayo po, mga nasa investigasyon, mga nag-iimbestiga, inyo naman pong pakabantayan ang mga katarantaduhan ng mga senador na to. Si Chis Escudero, oy, kahit na inabswelto ka ng taga-Comelec, hindi ka pa rin abswelto sa taong bayan. Ang laki ng atraso mo, hindi lang sa pagkontra mo sa impeachment ni Sara Duterte, kundi pati yung mga ninakaw ninyo dyan sa confidential fund, yung mga kupit ninyo, ipagsusoli nyo yan. Si Bato de la Rosa ba ay talagang nahuli sa Pampanga o sadyang nagpakita na dahil magki-Christmas at talagang nalaman niya na siya ay meron ng sa gitna ng pagkakaalam niya na mayroon siyang warrant of arrest, siya ay nagpakita sa kanyang asawa mula sa Pampanga. So, hindi pa totally na nagtatago si Bato de la Rosa dahil nagpakita pa ang katangahan lang nitong si Bato de la Rosa, sunod ng sunod sa mga sulsol ng mga hindi naman nakakaintindi kagaya ni Robin Padilla. Ikaw, Robin Padilla, kulang na lang sa'yo sungay at buntot. Tagabulong ka ni Satanas huwag ka susuko. Huwag ka susuko. Hayaan mo sila. Total, yan namang ICC, walang jurisdiction sa Pilipinas. Kailangan, wala ka namang kaso dito sa Pilipinas, kaya huwag ka susuko. Demonyito, talaga naman ang daming katarantaduan ng mga animal na yan. Diyos ko, Angel, thank you so much, bunso, Angel de la Guardia, salamat. At yes, pati yan si Marcoleta, Marcoleta. Aray ko. Ayan. Si Marcoleta. Okay, ayan. Si Kibaliw, ginawang collateral ang Pilipinas. Ayan. Yan ang sabi ni Angel de la Guardia. At wala nang maasahan sa mga didishit. Kapansanan na nila yan. Maganda yung video na namigay ka ng maagang pamasko, Aling Marie.
Oo, bunso, alam mo, may kasamang ano yun eh, ha? Parang sampal ko yun sa mga magnanakaw. Kasi may interview ko doon eh. Sabi ko, sila ba ay payag na bigyan pa ng 13-month at bonus itong mga magnanakaw na senadores na to? Kayo baka ako ay natutuwa na ang ibibigay lang sa atin ay 500 pesos para lang sa Noche Buena. Alam niyo yung mga in-interview ko doon, yun ay mga riders, no? Mga motorcycle riders yun, mga panda riders yun, no? Food panda, mga food panda yun. At yun nga, dahil yun lang naman na nakayanan ko, panregalo sa mga batang paslit. Pagkatapos, meron akong naipon na barya mula sa aking tinda-tindahanan. Ayun, ginawa kong palaro sa kanila, pinagsabog-sabog ko, tuwan-tuwa ang mga bata, lalo yung mga nagtitinda ng sampagita. Ako naluluha, kahit ako'y tumatawa, ako'y naluluha. Kasi naiisip ko na yung paninda nilang sampagita, inaano din nila yon, inaangkat, tapos ititinda nila, tutubuan nila yon 2 piso. Pagkatapos bibili sila ng candy, bibili sila ng inumin, bibili sila ng tinapay, may VAT, at yung VAT na yan aakyat yan sa gobyerno pagkatapos na nakawin ng mga hudas na magnanakaw. So ganun pa man, kahit na nga ba sabihin natin na tayo ay medyo natutuwa na sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos, andun pa rin yung pangamba natin na wala pa rin dinadampot sa mga senador, no? Nasaan ang mga senadores na may mga kaso? Adjust na ngayon, sabi nila December 15. Hindi tayo kontento sa mga maliliit lang nilang pinagdadampot at mga ikinulong. Ang gusto natin na makita yung malalaki. Bakit si Revilla kumukuti-kutitap na yung pag-asa na babalik ulit siya sa kulungan na kung saan ko sila dinalaw, kung saan namin sila dinalaw, doon ulit sila babalik. Hindi naman po pwedeng si Senator Bong Revilla lang. Dapat isama uli si Jinggoy at isama na rin si Villanueva para masaya sila doon. Alam nyo kasi yung kulungan nila doon sa Krame, dito pagpasok mo, eto yung kay Senator Bong Revilla. Dito, sa kabila, may isang gate. Nagkakatanawan sila. Pwede nga silang magkamayan dun eh. Pero, may pagitan silang rehas. Kay, naman yon, kay Jinggoy Estrada. Kumbaga, flat yon, no? Isang flat kay Bong Revilla, isang flat kay Jinggoy. Sa flat, tapos meron sila doon telebisyon, kakapanood-nood sila doon, at meron silang sariling bed, may lamesang mahaba, tanggapan, na pag may bumibisita, doon sila kwentuhan, doon magkakainan. Doon po, ang gusto natin na makita doon ay hindi lang si Senator Bong Revilla. Lahat ng senador, yan si Villanueva, yan si, lalo na si Bongbong Mayabang, no? Bago padala ng warrant of arrest si Bongo, dapat makita na rin natin siya na nakakulong dito sa atin, no? Para si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy may kaso sa US. Kinulong muna siya dito dahil may kaso rin siya dito. Tapos siniling ng US na dalhin siya doon, di ba? Para pagbayarin din doon. So, ibinigay na lang natin. Bakit? Bakit kailangang ibigay doon? Kasi po, kung dito, alam nyo naman naluluto dito ang batas. Alam nyo naman dito ang hustisya. Parang bumibili ng candy, di ba? Sa Amerika, kulong ka, di ba? So, para pare-parehas niyang pagbayaran yung mga lugar na kanyang pinagkasalahan. Kailangan, hindi naman pwede kasi i-chop-chop si si Kibuloy. Hindi pwede yung isang kamay niya nasa US, isang kamay niya nasa Canada, isang paa niya nasa Pilipinas, isang paa niya nasa China. Hindi naman pwede ganun. Kaya,
parte-parte lang yung panahon kung hanggang kailan siya mabubuhay. Eh di paghati-hatian na ng iba't ibang bansa. Ganon din si Rodrigo Duterte, kaso mo wala ng pag-asa. Yan na lang siguro mga anak ni Rodrigo Duterte, maaring meron ditong makulong sa Pilipinas, maaring may makulong sa China kapag hindi sila nagbayad ng kanilang inutang. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa kasi ito si Sara Duterte, panay-panay. Ito sila Bondok. Ayan, kung sino-sino na. Eh, yung mga nagwawala pa. Nagwawala sa mall. Sa Jollibee, sa mga fast food. Ay, ang grabe. Sikat na sikat talaga ang ating Jollibee. Minsan nga gusto ko sabi ko, sana pag kumain ako sa Jollibee, maka-encounter ako ng ganong klaseng babae, no? Nananapak. Makikisapak na lang din ako habang naka-video. Pagkatapos, pag may nanuntok na lalaki, pupugukan ko na lang nung nung tray. Pok! O, diba? Kasi yung mga ganong klase ng pasaway, dapat dinadala-dala yan, no? Pero, masaya. Masayang nakakabuisit. Kasi nakakahiya. Okay. Sabi nga, ako dapat siguro nakasuot ako ng Rolex. O kaya, Gucci. Para hindi sabihin ng mga DDS na ako ay bayaran. Aray ko, ano ba yan? Angel! Ay, Angel! Ako ngayon bili mo ng Gucci at saka ng Rolex. Para naman ako pag nagbablog naka-Rolex na ko, sus Mario, si patawarin tayo ng Diyos. Naku po, Diyos ko, no? Ay, bakit sila nagkaganyan? Ano naman nangyari sa kanila? Pagkatapos ngayon, alam nyo ba, nagtatanggihan sila ng mga DDS daw sila. Hindi daw sila mga DDS. Ano sila? Si Jamagna, wag nyong kabibiliban niya putang ng babaeng kutong lupa na yan, ha? Nakalaban ko yan, kung balahurain yan si Atty. Lenny, hindi ko nakakalimutan yung hayop na yan, Huwag kayong padadala dyan kay Jamagno, pinupuri-puri niyan si Pres Marcos. Ito kasi yung problema natin, mga kapatid. Ang wala sa atin sa posisyon is, troll farm. Ang Duterte, ang China, meron troll farm. Si PBBM, meron din sila niyan, teka nga sandali. merong isang nag-comment sa atin Yan noong panahon ng girian ng mga kandidato noong 2022. Ayan. Ayan. Yun nga, wala sa ating troll farm, ayan, ang sabi nga ng isa nating kapatid, iyan ang mali ng mga dilawan dahil walang pera, walang trolls. Marami namang negosyante na dilawan para hingan nila ng konti. Patak-patak para makabuo ng troll farm. Iyan ang wala sa atin, ang troll farm. Ang China may troll farm. Ang DDS may troll farm. Si PBBM, tinanggal niya ang troll farm niya. Ayun. So, para sa akin, hindi na rin naman talaga natin kailangan ang troll farm. Kasi andito naman tayo na, ang akin lang, sana instead na troll farm, gaya namin, wala mang kaming bayad, wala mang humahawak na politiko, sana yung lahat ng vlogger na lumalaban, sana kagaya namin, diretsahan, kagaya namin, naninindigan sa laban kahit walang bayad, no? Yan po yung hinihiling natin sa mga vloggers na pulahan man, dilawan man, rosas man, Sana manindigan tayo na kahit walang pera na involved sa ating pagbablog, sana panindigan natin hanggang dulo para maipanalo natin ang tama. Kasi kung didependent lang tayo, kaya tayo nagtatapang-tapangan dahil meron tayong kinakapitan na politiko, meron tayong pera na natatanggap. Alam nyo, paano kung wala na? Tatama rin na kayo makipaglaban.
Yun yung yun yung masasabi ko. Kasi ako, maprinsipyo akong tao eh. Hindi ko gusto masabi na nabubuhay ako dahil lang sa ganito, sa ganyan, Ako talaga, lumalaban ako ng walang ine-expect. No, mga kapatid? Wala akong ine-expect. No? Ang akin lang is, yung nasa kalooban ko, maibulalas ko. Kasi alam nyo, tayong tao, lahat ng nangyayari, dapat naiintindihan natin ang punot dulo. Dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Alam nyo po mga kapatid, pag tayo nakipaglaban, kailangan hanggang dulo, panindigan natin. Huwag tayong mag-expect, yun yung mga lumalaban sa gera eh. Di ba sabi nga, nagkakaubusan ng bala, pero may isang tumitindig. Di ba? May isang tumitindig para ipagpatuloy ang laban. Sana ganun tayo. Huwag tayong umasa na lagi na lang tayong may mapapala tuwing tayo ay makikipaglaban at magtatanggol sa bayan natin. Kaya sana mga kapatid, ating ayusin ang ating sistema sa pagiging vlogger natin. Huwag tayong umasa na tayo ay bayaran, na tayo ay alukin. Naghihirap man tayo, basta ang importante, para sa bayan ang ating ipinaglalaban. Hindi tayo nakikipaglaban na dahil lang sa pera, dahil lang sa kung saan, no? Bagkos sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino na walang kakayahang lumaban, yun ang ating ipinaglalaban. Hindi yung dahil tayo'y binabayaran, dahil tayo may napapala. Alam nyo, marunong naman ang Diyos eh. Pag alam ng Diyos na ikaw ay may kailangan, kusa kang bibigyan. Hindi kailangang magpabayad ka para lang ipagtanggol mo ang mali. Para lang labanan mo ang mali. Ang mga DDS, di ba, mga mali, ipinagtatanggol pero may bayad. Tayo naman, lumalaban tayo, walang bayad, pero yung tama ang ating iginigiit laban sa mga mali. So, yan po yung masasabi ko mga kapatid, kasi hindi tayo, kumbaga, yung pera kasi na ibinabayad para magsinungaling, para wasakin ang kredibilidad ng kapwa, no? Para wasakin ang pangalan ng matitino. Yan po ay talagang sa demonyo yan. Kasi pera lang ang habol niyan. Ito ang sina Duterte, kahit nagbabayad dyan eh. Hindi nila alam kung, di ba mga troll, mga nakalak ang kanilang profile, iba't iba ang profile pic na gamit. Malamang yung mga yan, kaisa din natin yan. Binabanatan lang tayo dahil may bayad. Yun ang pagkakaunawa ko, mga kapatid. No? Meron dyan magbabanta sa akin, ipapapatay ako. May nagbabanta dyan, ipakukulam daw ako. May nagbabanta dyan, aabangan daw ako. Pero, ang pakiramdam ko, pagtapos nila yan sabihin, isasubmit nila yan doon para makita ng kanilang mga amo kung anong ginawa nilang pananakot sa akin. Babayaran sila. After that niyan, nandyan rin yan. Yung mga real account nila, nandyan yan. Nagkukomento yan ng against din sa mga Duterte. Kaya, pag talagang bastusan lang, doon na lang ako doon na lang ako talagang nagmumura. Doon na lang ako talagang pumapalag. Kahit naghihirap si Aling Marie, kahit wala akong natatanggap, patuloy akong nakikipaglaban. Simulat sa pool, maging presidente si Duterte, ako po'y nakikipaglaban na. Kaya, hindi po ako believe dyan sa mga tao na nag-iintay ng bayad. Si Mima nga daw, inaalok yata ng 70,000. Maging DDS vlogger.
Eh, hindi niya alam, ang sarap-sarap ng buhay ni Mima dito sa sa kanyang pakikipaglaban para sa mga Marcos. Hindi niya alam may patur-tur-tur pa yan sa Japan. Napakahina namang klase na ni Duterte ngayon. Ay, ano na nangyayari at humina na ang mga ni Duterte. Wala ng pag-asa si Sara Duterte. May impeach na yan. Kaya mga kapatid, abang-abang lang tayo. Huwag yung tutulugan ang February Kasi uulitin natin. At yung mga pirma, walang bayad yun, mga kapatid. Yung mga pipirma at yung dating pirma, itutuloy na lang yan. Dinagdagan na at nadagdagan na ang kaso ni Sara Duterte. Talagang wala na. Bagsak na. So, yan na lang naman ang ating himinimithi. Ang mawala na mga Duterte sa landas ng ating gobyerno kasi sila talaga yung sila talaga yung nagbigay ng kahihiyan, sumira sa dignidad ng mga Pilipino, sila yung pinakamaraming nanakaw kasi ilan niyang umawak, ilang Duterte ang humawak sa gobyerno, sa national government, 3, yung tatay nila, yung vice president, yung congressman. O, di ba? Paano pa yung mga alipores ni Duterte diyang mga senador na nagnakaw? Wala ha? Si Marcos ngayon lang yan umupo ha? Sino may pinakamaraming nanakaw? Di ba mga Duterte, mga putang inang Duterte na yan? Di ba? Kasi Sara Duterte, pagmumukha niyan, dapat yan, ha? Dapat yan, sinasalpakan ng barya, no? Kasi ayip yan, Isipin nyo, ang galing mambaliktad. Yung dating sinisigaw ni Marcos, siya ngayon na sumisigaw. Inaano niya? Talagang binibrainwash niya mga Pilipino na maniwalang siya ay matino. Hindi ICC nga. Siya ang dahilan bakit hindi nakalaya yung tatay niya paano nga nakita ang kabaliwan? Nakita ang kabastusan? Nakita ang pagiging barumbada? No? Hintay-hintay lang natin. Pero ngayon, eto bago mag-Enero, dapat makita na natin yung mga hayop na senador na magnanakaw na yan. Yan ang sanhi ng paghihirap nating lahat Yan ang sanhi ng pagkamatay ng mga binagyo, ng mga nilindol, ng mga binaha. Mga putang inang yan talaga, mga kapatid. Yan, ilan yan? Pangalanan natin. Si Escudero, si Villanueva, si Bongo, si Jingo Estrada, no? Yan, yung mga hudas na yan. Pwera pa yung mga kontraktor na yan. No? Yung mga putang inang yan, talaga yan ang mga magnanakaw dyan. Dapat talaga yan, mawala na. Yan, si Marcoleta, matatanggal na sa pagkasenador. Please, tingnan nyo nga naman, Tumakbo-takbo pa mga putang ina, yung pala naman mabibisto lang sila. Siguro sising alipin ng mga hudas na yan. Siguro sabi niya, sana nanahimik na lang ako. Buti si Rebilla natalo. Natalo na nga Sangkot pa rin di ba? Wala na Talo-talo na nga yung Kabitenyo Nasa DILG, nasa Ombudsman, Remulla. Sino ba si Rebilla? Magkakapit-bahay sila sa Imus. Dagdag pa si Barsaga, taga Dasma. Sus Maria Josep. Buti na lang si Aling Marie, taga Gentry. Buti na lang si Aling Marie, taga Gentry. At least matino, Nakakalungkot. Kasi, si Cayetano, putang na yan si Cayetano. Lumayas-layas ka na nga Cayetano dyan sa pagkasenador mo. Sawan-sawa na kami sa mga pagmumukha mo. Yung pagmumukha mo parang balat ng siopaw. Aray ko. Tama kayo dyan mga kapatid. Talagang hindi na natin talaga ine-expect yan sa mga susunod na eleksyon, yung mga hudas na yan. Linisin natin ang ating gobyerno. Huwag natin pabayaan na manatili pa mga hudas na yan. At talaga namang ang yayaman na ng mga demonyito yan. Sino pa yung may balak tumakas? Si Jingo Estrada, no? Nakatakas na ba ang mga walang hiya? Alam niyo mga kapatid, talagang
nakaka-rimarim yung mga hudas na yan eh, ha? Alam nyo, sila walang respeto sa ating administrasyon ngayon. Sa admin ni President Bongbong Marcos, wala silang respeto. Sana nakikita lahat yan ni Pres Bongbong. Pero alam nyo, bilib ako kay Pres Bongbong eh. Ha? Bakit? Madiskarte siya pagdating sa laban. Tahimik lang siya, no? Pero marami nangyayari. Oo, sa totoo lang. Alam nyo, dapat lang naman talaga ako presidente. Ay, putang ina, isa-isahin ko talaga yan. Magtitiis na akong tumagal-tagal ng pagkakakulong ng mga demonyitong yan. Basta maisa-isa ko lang. At pag yan naubos na, edi siyempre, maganda na, no, ha? Tama lang yan. Mahusay siyang dumiskarte pagdating sa laban. Hindi siya yung maingay, hindi siya yung nagmumura, hindi siya yung nagyayabang, wala siyang imik. Pero, may mga nangyayari, no? Doon naman sa mga gustong mapatalsik si Pres Bongbong Marcos, wag niyo naman muna pag-interesan niya. Wala tayong uupong presidente, pinapakita naman niya yung maayos niyang gawa eh. Ako, wag kayo magagalit sa akin, ano? Pero, oo, hindi naman ako talagang panatiko, no? Hindi rin ako palasamba sa mga politiko. Dahil yung mga yan, may termino yan eh. Matatapos din yan eh. Ang hindi ko talaga masikmura na magtagal si Duterte talaga. Si Sara Duterte. Tsaka yung kapatid niyang mayabang niya si Pulong. No? Yan si Pulong. Ha? Yan si Pulong. Isa yung hudas yan. Pati yung kapatid niyang isa pang adik. No? Yang si, sino to? Yung nasa Davao, no? Yes, si Sara Duterte, dapat talaga yan matanggal na sa pagka-vice president. Wala tayong mapapalang mabuti dyan sa hype na yan. Ayan, no? Panay-panay pa rin ang pagkakalat na kesyo sila pa rin ang kinikilala, kesyo, yan nga, mga nagkakalat na mga DDS na abogado, DDS na mga kung sino-sino dyan na nagsasabing matino daw si Sara Duterte, mataas ang ratings. Ayun ngayon, mahiya, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Diyos ko, no? Nasaan ang inyong mga kahihiyan, ha? Hindi nyo na matatanga ang taong bayan. Dahil narito kami para isigaw na kayo ay mga sinungaling. Nandito kami para isigaw na kayo ay mga balasubas, no? Hayop kayo, wala kayong magawa sa buhay nyo, no? Yan, si Baste, isa pa yan. Mga adik yan, mga putang inang yan, magkakapatid na yan. Kaya wala talagang mangyayari kapag ganyan ang ganyan. At, wait lang at marami yata akong na-post dito na ito nga, yan. Sabi nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, no? Sabi ni Congressman Tino, para kay Paulo Duterte, oy, may foreign trips ka pala, tarantado ka, no, ha? Talaga namang kaduda-duda yan eh. Di na yung babalik, putanginang yan. Doon na yan. Sasama na yan doon sa mga leader nila ng sindikato. Yang hayop na yan si Pulong Duterte. Sabi niya, ano ba siya? Kinatawa ng distrito o Miss Universe? Trabaho ng isang congressman ay katawanin ang kanyang distrito. Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil I think panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa first district ng Davao. So hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito. Tatakas yan! Kasi paradalhan niya ng warrant to arrest, no? Ng sumpina. Diba? Tatakasan niya yan. Tatakasan niya yan, tarantadong yan. Once na hindi yan sumipot sa ICI, ipapasa na yan sa NBI. Diba? NBI, baka magkaroon ng warrant of arrest yan. Iwas puso yan, putangin ng yan. Isipin nyo, 17 bansa ang paglalayagan ng animal na yan. 17 bansa. Sasayangin lahat ang ninakaw niya sa atin. Hindi magsosoli ng ninakaw yung putanginang yan, no, mga kapatid. Atin pong abangan yan, ha? Ating abangan yan. Baka yan ay makatakas. Nako, kayo mga taga-immigration, pag nakatakas yan, demonyitong si Paulo Duterte, kayo may kasalanan yan, no? Sipin nyo, pag naglayag yan ng 17 bansa, ang pasaporte niyan galing dito. Chap-chap-chap yan, chap-chap-chap. Nakaw, lilituhin na naman yan ng mga mambabatas, lilituhin na naman yan ng mga investigador, lilituhin na naman yan ng taong bayan, makakaligtas na naman yan demonyong yan, kasi
kasi hindi yan gagaya sa kanyang tatay na naipakulong ng dahil sa kayabangan. Naku, tigil-tigil ka, Paulo Duterte, oy, maglingkod ka. Wala ka nga nang nagagawa bilang congressman. Ano nagawa mo? Walang yan to, mag-beer house. Tarantado ka, no? Ayan. Eto, nagdududa ang isang mambabata sa timing ng planong pagbiyahe ni Representative Paulo Duterte sa ibang bansa hanggang Pebrero 2026, lalo na't inimbitahan siya sa pagdinig ng ICI kaugnay ng flood control project sa Davao City. O ano sa palagay nyo mga kapatid? Tatakas yan. Hindi yan magpapakita. Wala na. Ayan, sabi nga nung mga commenters, tama siya nga ang kumakatawan sa pondong ibibigay ng mga foreign investors. Alam nyo na yan. Pinapasama nyo ang imahe sa mga mamamayan. Kung dati radyo at telebisyon lang, kontrolado ng media ang ipapakita para yon ang paniwalaan. Ngayon, iba, kinokontrol din ng mga trolls ang totoo. Binabaliktad pa. Ayan. Daming drug raid. Kailan maghanap ni Pulong ng bagong source. Kailangan maghanap ni Pulong ng bagong source ng shabu. Lagi na sila nare-raid lately. Oo nga, totoo yan. Napakagaling nga ng strategy ni President Bongbong Marcos. Alam nyo bakit? Ang daming nahuhuling drugs. Nabibisto yung mga katarantaduhan ng mga kasama niya sa gobyerno. Ang dami na buti na lang nakikipagtulungan yung kanyang mga inappoint, At, yan nga, magliliwaliw ng 2 months. Then, sa sahod ng more than 700K, pwede siguro without pay. Pwede naman. Wag nga lang sweldohan na. Pero hindi, panagutin talaga yan. Dapat panagutin yan. Hindi dapat yan hinahayaang makalabas ng bansa. Tatakas na mga demonyong yan. Isa-isa na yan magsisitakas. Ayan, Okay. So, ano pa yung ating mga dapat talakayin dito? Alam nyo, ito nga ang sabi, ayan. Ito, totoo naman to. Sinabi ni Attorney Luke Espiritu, Sabi ni Attorney Luke Espiritu, ang pagsasaprioridad ni Bongbong Marcos sa mga panukalang batas tulad ng Anti-Political Dynasty Bill ay direktang resulta ng ating patuloy na pagkilos sa lansangan. Tama naman. Kasi yan ang pinagsisigawan natin At hindi dapat natin itigil ang pagmamatyag at pagkilos. Dapat pa nating pag-alabin ang ating pagprotesta para sa pananagutan, lalo na ngayong nanginginig na ang administrasyong Marcos. Nanginginig na daw si Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi naman siya siguro nanginginig. Ang ibig sabihin ko lang po, ipagpatuloy ang protesta para lahat ng sangkot sa nakawan ay ipakulong na, yan naman ang inihiling talaga natin ipakulong, ipakita sa taong bayan na mayroon ng nakulong, gaya ng kanilang mga ipinangako. Kasi talagang si Recto lang ang busabos na sek ni PBBM Jr. Oo nga. Yan noon pa ang inirereklamo sa PhilHealth yan si Recto. Tama ka dyan, Atat Monterde. Totoo yan, At eto pa, na-approve na po ang congratulations po sa lahat ng ating manggagawa. Labas Manila rate at provincial rate po ay pantay-pantay na, Yan po ay naaprubahan na at hindi na po aabot siguro iyan ng 2026. Yan po ay ipatutupad na, Salamat ng marami at na-approve na po ito, So, tayo po ay mag-enjoy dahil yung ating mga factory workers dyan, yung ating mga minimum wage dyan, kahit naman ang ating mga construction worker, Lahat, Lalo na yung ating mga security guard, Ang hirap kaya ng buhay ng security guard, Buhay anak taya.
So, atin pong palakpakan ang nagsulong nitong minimum wage ng ating mga manggagawa na taasan at gawing pantay-pantay. So maraming salamat at ito po ay na-approve na. Congratulations to all workers ng Pilipinas, no? At yan nga po, tama naman. Bobo si Sara Liu. Bobo talaga si Sara Liu. Kaya nga hindi na aprubahan yung tatay niya na makauwi sa sobrang bobo. Isipin mo, naglakbay. Binibrainwash niya ang lahat ng Pilipino sa iba't ibang bansa. Nag-iskandalo, nagsisigaw, hiniling ng tatay nila'y kupkupin kapag nag-house arrest. Pagkatapos, siniraan ang administrasyon, kung sino-sino, kung ano-anong kayabangan ng mga pinagsasabi. Di ba tanga? Di ba? Tanga talaga. So, ayan, ano? Ito naman, ito yung matagal na nating gustong makita yung pakikipag-coordinate ni President Bongbong Marcos sa ating mga senadores, no? So, ito, nagkakausap na sila ng maayos ni Senator Kiko at ni Pres Bongbong Marcos. Ito po ay isang magandang pangitain na ito. At, maganda po itong ganito kasi okay man o hindi ang kanilang pinag-uusapan, at least sila ay nagkaroon ng personal na usap, no, di ba? Kung may ina-approach man si Senator Kiko at hindi ito naging okay kay Pres Bongbong, tingin ko hindi naman sila magkakasamaan ng loob. Dahil syempre magpapaliwanagan yung mga yan bago sila magdesisyon, no? Ipapaliwanag yan ni Senator Kiko. Kasi si Senator Kiko is, di ba, lawyer yan. So, si President Bongbong Marcos, lawyer din ng asawa. So, siguro, kung ano yung sinasabi ng mga lawyer nating matitino dyan, tinatanong din kay First Lady Liza ni Pres Bongbong Marcos. Kaya nagkakaroon sila ng magandang ugnayan. Okay. At yan na nga po, ano, so, eto pa, no, napakaswerte naman ng kabataan kay Senator Bam Aquino, no? Mga panukalang batas ni Senator Bam Aquino kasama sa Priority Legislative Measures, Classroom Building, Acceleration Program, CAP Bill, Kadena, Blockchain, the Budget Bill, Party List Reform Bill, Anti-Political Dynasty Bill. Wow, ang galing nitong mga ipinapasa nilang ito, no? Itong Anti-Political Dynasty Bill, sabi ni President Bongbong Marcos, i-priority. Ito namang Classroom Building Acceleration, ito, bibigyan na ng budget dito si Senator Bam. So, hulog ng langit si Senator Bam para sa mga kabataan. So, mga kabataan, magpasalamat tayo kay Senator Bam, nag-iisang Aquino sa gobyerno ng Pilipinas ngayon. Kaya atin siyang mahalin, alagaan, suportahan, at wala siyang iniisip kundi ang kabutihan talaga. Para siyang si Senator Ninoy, no? Talagang para sa bayan yung kanyang hinahangad. Bagamat siya talagang nakakatuwa rin silang mag-asawa kasi masaya naman ang pamilya niya. Hindi niya napapabayaan at mas hindi niya napapabayaan ang kanyang obligasyon. So, Senator Bam, thank you so much. Saludo po kami sa iyo. Salamat. At eto, no? Ayan. Yung mga DDS na binayaran ng mga Duterte, kayong mga fake news maker, anong magagawa niyong tulong ngayon kay Sara Duterte na papalapit na ang kanyang muling impeachment? At paano ngayon yan na si Pulong Duterte ay gumagawa na ng lusot para makatakas? Tatakasan na rin kayo, no? Kayo yung mga binabayaran, kaya kayo sisingilin ng mga Dutertards na yan. Tingnan nyo kung sino-sino nang inaalok nila na bayaran para maging DDS vlogger. Ako alokin mo, Sara. Wala ako ibang kakanta kundi katarantaduhan mo. Aray ko. Walang mag-alok kay Aling Marie kasi alam nila si Aling Marie, banat ng banat, basta mali.
Yun ang kagandahan eh. Yun ang kagandahan sa vlogger na nagsasabi ng katotohanan. Walang makakapamerwisyo na aalukin kang babayaran. Wala. At least, hindi ako makikinabang sa mga ninanakaw ninyo. No? May karapatan akong maningil sa inyo. Dahil hindi ako makinabang. Yung mga DDS kaya yan, pinagtatanggol ng mga Duterte. Kasi yung mga nakaw, binabayad sa kanila. Hindi sila makaporma kahit ninanakawan din sila, no? Ganyan ang mga katangahan ninyo, mga DDS. Hindi kayo makaporma, hindi kayo makapaningil sa mga nagnanakaw ng ating pondo kasi kayo rin ang ginagamit para yung perang ninanakaw nila makatikim man lang kayo kahit konti. Pero buhay ninyo ang nakataya sa inyong pagsisinungaling, no? Ha? Kaya malas nyo lang. Naging mga mukhang pera kayo. Sasabihin nyo kami ang mukhang pera. Oh, ha? Ayan, mga kapatid. Sobrang bobo, no? Bakit gano'n? Nagkanda bobo-bobo na lahat, pati mga abogadong sumasamba kay Sara Liu, nabobobo na. Ayan, dumadami na nadidisbar. Sus Mariosep po, patawarin. Okay. Natatawa lang po ako, ha. Ayan. Ayan, nabasa ko rin po na humihingi ng suporta ang admin. Suportahan daw natin ang admin ang Marcos admin sa paglaban sa mga appointed Supreme Court na nagpaplanong SC, mga appointed SC na nagpaplanong iligtas si Duterte mula sa taga-ICC. Yan. May plano pa po. Marami pa po tayong lalabanan. Marami pa, no? Ang dami nila, hindi sila titigil. Hindi rin tumitigil si President Bongbong Marcos sa suporta naman sa mga tumutuligsa sa mga kalaban, no? Ayan, no? So, nasaan na nga ba? Nasaan na nga ba ang justice for missing Sabungeros? Ayan. Journalist Emil Sumangil posts a message about the missing Sabungeros and the justice they will soon get. Earlier today, Department of Justice found prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict businessman Atong Ang with multiple counts, kidnapping and homicide. Tama lang yan, no? Pasalamat nga yan si Atong Ang, dito siya nakasuhan no? Walang nagreklamo sa kanya sa Pero alam nyo mga kapatid, dapat hindi lang si Atong Ang, pati yung nag-approve ng permit para maipakalat yang sabong na yan, isabong na yan, para maipakalat yang isabong na yan, banatan din natin yung nagbigay ng permit, no? Alam yan nila kung sino yan. May mga kongresista dyan na alam kung sino ang nagbigay ng permit para magkaroon ng isabong unang-una dyan sa Manila. No, mga kapatid, ha? Kaya, huwag tayong dito. To si Atong Ang, si Gretchen Barreto, nakita ko, medyo nag-i-enjoy na Absuelto na ba si Gretchen Barreto? Ito si Atong Ang, talagang ito, gagamit ito ng pera, no? Gagamit ito ng pera. Abangan natin yan mga kapatid. Ayan, sabi nga ni Emil Sumangil bravely stood up for the missing Sabungero and gets justice for them. Ayan. Ayan, sabi ng ayan, no? Okay. So, maganda po ang mga nangyayari. Ayan. Gaya nito, no? Never surrender. Pinayuhan ni Robin Padilla si Bato de la Rosa na huwag sumuko sa banyagang otoridad kasunod ng mga ulat na mayroon na umanong nakahandang arrest warrant ang International Criminal Court. Ito ay hindi na makakawala yan si
si Bato. Talagang malilintik ka na yan. Ito, no? Naku, yung mga kalat na kalat. Si Atty. Enzo, tinatalakay niya yung kay Tulfo daw at kay Viva Max. Viva Max, babe. Oh my God! No? Hindi naman to si Atty. Diyos ko naman. Huwag natin pakialaman yan. Bahala sila sa buhay nila. Kahit na ba sila harapan diya magtutuwad, bahala sila, no? Yun naman ating mga mag-asawan dyan, may mga katuwaran din naman kayo, ha? Yung mga asasawan nyo, di manood na lang tayo dito sa may mga patuwad-tuwad na iba't ibang tuwad. Nakakahiya kasing nakakahiya kasing talakayin yung mga kabit-kabit, no, mga kapatid. Sa totoo lang, sariling buhay ko lang yung tinatalakay ko, pagdating sa asawa kong nangabit. Ang akin naman ang sabi ko, ano ba pakialam ko, bahala kayo sa buhay niyo, pare-pareho ko yung magasgas. Si babae, pag tumuwad siya sa asawa ko, di gasgas siya. Pag yung asawa ko naman, pumatol sa pagtuwad-tuwad ng babae, di gasgas din siya. Bahala sila sa buhay nila. Basta mahalaga, inuobligahan ang mga obligasyon, no? At wag idamay ang mga walang malay sa kanilang mga katarantaduhan. Gaya natin, kahit yung mga senador na yung magtutuwad sila dyan sa iba, wala tayong pakialam, basta huwag nila idadamay ang bansang Pilipinas sa kanilang mga pagtutuwad-tuwad. Huwag sila magkakamaling mag-iskandalo riyan, ipakita pa sa ibang bansa mga katarantaduhan nila. Nakapo, Diyan na tayo babatikos pag ang ating bansa ay nadadamay na sa kanilang mga kabastusan. Ano, di ba mga kapatid? Ay nako, natutuwa naman ako dito sa mga vlogger na ito. Sabi ni Atty. Enzo, sino si Madriaga kay Sara? O si Madriaga? Sino yung si Madriaga? May kilala ako Madriaga, taga Mindoro. Ayan, kontrobersya. Tulfo at Viva Max, babe. Eric Yap, naku po, sari-sari na bahala na kayo dyan sa buhay nyo. Pulong, humiling ng travel clearance para sa 17 bansa sa 2 buwan. Tatakasan na arrest warrant niya. Ayan, naku. Ayan, okay. Ayan. Porak, Pampanga Mayor Jing Capil ordered arrest for graft. Naku, iyan na. Harry Roque who helped renew their Pogo license. Ito na. Babala ni Recto sa mga Pilipino, kapag hindi ka nagbayad ng tamang buwis, hindi lang multa ang kahantungan, may criminal na kaso at may kulungan na kaakibat yan. Aba? Nananakot ka ba, Recto? Nananakot ka? Ito, ang sabi ayan Ito mga kapatid, makinig kayo. Ang sabi ni Recto, babala ni Recto sa mga Pilipino, kapag hindi ka nagbayad ng tamang buwis, hindi lang multa ang kahahantungan mo. May kriminal na kaso at may kulungan na kaakibat yan. Putanginan nyo. Yan pa gagawin nyo sa taong bayan? Mga putangin na kayo, hindi nyo ba nakita yung mga magbabayad ng buwis nawalan ng mga sariling tahanan at nilunod na ng baha? Putangin na mga to. May kagaguhan din no? Hello, Bronson. May kagaguhan din no? Tama ba to inyong narinig na binasa ko? Ang hindi daw magbayad ng tamang buwis, hindi lang multa ang kahantungan mo. May kriminal na kaso at may kulungan na kaakibat yan. Hudas ba kayo? Hindi nyo ba alam na pag ikinulong nyo yan, lalong hindi makakabayad ng tax yan? Anong gagawin nyo sa pamilya? Ulul! Sari-saring katarantaduhan nyo. Di nyo iniisip ang hirap ng buhay ng tao ngayon?
Ha? Hindi nyo inisip na bahagya na nga makapagpasko? Lilimandaan nga ang pang Noche Buena? Babayad mo pa sa buwis? Baka walang hiyang mga to. Lahat naman nagbubuwis. Walang pulube, walang mayaman. Lahat nagbubuwis. Katarantaduhan nyo rin, ano? Ha? Eto pa. Meron namang isang African leader na kulong. Ang sentensya ay 20 taon na pagkakakulong. African leader. May kaparehong kaso kay Duterte. Ayan, no? Diyos ko, grabe ha. Gretchen Barreto cleared and missing sa Bungero case. Wow. DOJ dismisses sa Bungero case with Gretchen Barreto. Ano nga bang kinamalaya ni Gretchen Barreto dyan? Siya naman nagmahal laang. Nagmahal, syempre, pag mapera ka, di mahal. Pag wala kang pera, di mura. O, diba? Atong Ang to file motion for consideration, lawyer hits flawed unfair, DOJ resolution. Wow! Si Atong Ang. Okay, mga kapatid, ang daming reklamo. Ano to? Pakinggan nga natin to. Anong sabi dito? Magkapatid na congressman, tinukoy ni PBBM, ari-arian at bank account, hold na. Sino yun? Sino yung magkapatid na congressman? Sino kaya yun? Okay. Sige, alamin natin yan, mga kapatid. Mariosep, no? Sari-sari. Magkapatid na yap. Magkapatid na yap ang magkapatid na yap ito, no? Financier ito ng mga tulfo, no? Ito. Okay. Kung tutuusin, malayo si Martires, at least ito by process, at nakarating sa korte kay Samuel. Demonyo Martires, deadma ang complainant. Ang problema lang ang korte at pangulo dahil konektado yan pag pera na pinag-usapan at traiduran. Ayan, no? Ano ba ito sinabi ni ano? Teka, sandali. Yung napirmahan ng Isaac Bernardo yung kanyang affidavit Kaya yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva, Joel Villanueva kay Henry Alcantara, Jingo Estrada, meron po ba? Yun ang mga binanggit talaga. Chisali Endara, bagong pasok lang, imbestigahan pa namin. Kasi Grace po. Kasi Grace po, imbestigahan din natin. Hindi naman tayo, wala tayong atrasan dyan. Kasi ang kinakailangan nito, Christian, huwag ka na mamimili. Kung sino ang dalhin ng ebidensya, ilatag natin sa harap ng Estado. Yun lang yun, di ba? Okay, sir, linawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga kaibigan mo yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Tama. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to Hiningi ko itong trabaho to. Yes. Ko trabaho ko. Opo, linawin ko lang, sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon si Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Okay, bago magpasko. Sabi ko, ito Of course, yung isang kaso yun. Okay. So bago magpasko, hinug na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan, magkakawarrant ba yan by December 15, baka may warrant tayo ngayon, December 16. So pag ganun, Pagkakama yung trial namin. okay, kung ganun po, ano yung likelihood na maa-arresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na sila magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Very good. Tumitik na kami. Tsaka lahat sila naka-alarm na. Okay, ito pong si Cheese Escudero. Ayun, kasama pala siya. Yay! Si Escudero, si Maynard Go. Di ba? Special envoy. Oo, kasama yan. So ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely, magiging subject ng arrest warrant, Cheese Escudero, Maynard Go, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jingo Estrada. Tama ba? Sabi ko, siyempre, sabi ko. Meron nga may mga congressman kaming inaayos pa namin. Pinidevelop pa namin yung mga theory. Kasi nga ito, conflict of interest. Hindi lang siya non-bailable, pero mabigat na kaso rito, Christian. Kasi pag hanapan namin ng malversation yan, non-bailable din. Opo. Ilang mga congressman yung most likely makakasuhan nyo rin before Christmas? Mahigit 2 po yan, mahigit. Wow. Mahigit 2 po sa simula pa lang. Wow. Pero
nilalatag namin lahat na pwede. Okay. Yung kay in the meantime, Mga DPWH officials ang kasama. Yung mga incorporator ng SunWest, mga incorporator ng mga kumpanya na Nobel sa prohibited transactions, tatamaan niya. sino yung mga contractors, yung mga diskaya, lahat to kasama. Ang diskaya, magkakaroon na rin ng kaso yan. May that time, meron na rin. Sumuko na nga sa NBI. Sa diskaya. Magsiyahon na kayo! Yun, no, mga kapatid, no? Galing, ha? Yeah, may asahan tayo ngayong 15. December 15, December 16, bago magpasko. At tinukoy na, minensyon na ni Ombudsman na Boying yung mga pangalan ng kanilang aanuhin, no? So, yan po, mga kapatid. At sana po, ating subaybayan palagi itong mga balitang ito, no? Ako po, madalang man ako makapag-vlog, makapag-live, panay naman po ang aking pag-vlog, no? Alam nyo, ang hirap po, At, ayan. Sabi ni, I hope I never grow old the way, Rowena Guanzon has, influent yet utterly without class, masking rudeness, elitism, and an almost theatrical craziness behind the veneer of righteous indignation. Ayan. So, talagang laking, yun? Sipin mo, no? Lawyer din pala yun. Sus Mariosin, sa pagiging aggressive ng mga DDS, nakakakuha sila ng mga katapat, no? So, yan. Yan po yung ating natalakay ngayon, mga kapatid. At, teka lang, sandali po. May isa pa yata dito. Ayan. Freeze order sa ari-arian ng magputol na sulon, inilabas ng CA. Sumuko na sa NBI si Diskaya. Wait lang po. Tingnan natin to. Ito. December 10, 2025, 12 a.m. Controversial government contractor Sara Diskaya answers Senator's question at the Blue Ribbon Committee hearing into anomalous infrastructure project on September 8, 2025. Manila, Philippines, kusang loob na sumuko sa National Bureau of Investigation ang kontratistang si Sara Diskaya. Ito'y matapos na i-anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na siyang ipaaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng hukuman kaugnay sa mga kasong kanyang kinakaharap na may kinalaman sa manumalyang flood control project sa bansa. Ayun. Kaya nga po, ang warrant of arrest ni Pulong Duterte ay manggagaling sa Supreme Court. Ipapasa yan ng ICI. Dakong alas 10:30 ng umaga nang magtungo si Diskaya sa tanggapan ng NBI sa Pasay City kasama ang kanyang mga abogado. Sa NBI na umano'y hihintayin ni Diskaya ang ilalabas na warrant of arrest ng hukuman laban sa kanya. Nabatid na ginawa ni Diskaya ang voluntaryong pagsuko matapos na mismong si Pangulong Marcos ang mag-anunsyo na ilalabas na rin ang warrant of arrest laban sa kanya. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya, anunsyo ng Pangulo sa isang video message. Tiniyak rin ito na magpapatuloy ang investigasyon sa flood control mess at iniyak na lahat ng taong sangkot sa sistematikong korupsyon sa pamahalaan ay mananagot. Si Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction na sinasabing sangkot sa flood control scam. Sinabi rin ni Marcos na 8 pang taga-Department of Public Works and Highways, Davao Occidental, ang nagpadala ng sulat na sila ay susuko na sa NBI dahil sa hinaharap nilang kaso. Yan. Pag yan po ay mga nagsisuko na, kakanta na ng kakanta yung mga yan. Lalo na kapag natikman na nila ang kulungan. Kakanta na ng kakanta ang mga iyan sa mga nalalaman nila kung sinong mga politikong nakaupo sa gobyerno ang mga pasimuno sa nakawan. Yan po mga kapatid, sa totoo lang po,
Hindi pa po sila nagsasalita kasi dito pa sila sa labas eh. Pag po yan ay nakulong na, sila ay tsak po yan na magkakantahan na yan. No? Yan po ang aking masasabi dito. Joel Villanueva Senior Staff, sinigawan at dinuruduro ang isang elevator girl sa Senado. Abuso, no? Abusero itong po tayo ng mga tao ni Villanueva. Oy, Villanueva, akala mo senador siya. Staffer ni Villanueva, nireklamo sa Senate VIP elevator drama. Ayan, naku, grabe. Na pati tao mo naninigaw, Akala nyo walang karapatan magreklamo yung mga yan kahit na elevator girl lang yan, Napakawawalang hiya nga naman ng mga tao, Pakabwisip. DOJ junks charges versus Barreto in Sabongero case. The Department of Justice, DOJ, has dismissed the complaint against actress Gretchen Barreto and several others in connection with the disappearance of Isabong workers. Barreto was among those implicated by whistleblower Julie Dondon Patindongan, who alleged the existence of a so-called Pitmaster Alpha Group. But in a 120-page resolution, state prosecutors said the evidence presented against Barreto and the supposed group was speculative and uncorroborated. Ayun, no? Uncorroborated. Ayan, no? So, pinatunayan na siya ay walang pagkakasala. Nga naman. Kaya ba pumatay ni Gretchen Barreto? Tingin ko naman nga ay hindi. Nagmahal lang. Iba ang nagmahal sa pumapatay. Okay? Yan mga kapatid ang ating masasabi. At sana po at tayong lahat ay maging masaya ngayong Kapaskuhan. Magmahalan po, yung aking pong mga pinagkakautangan, pakiintay-intay na lang po, sa totoo lang po, ang GCash ko po na ginagamit ngayon ay talagang sira po ang aking GCash ng ating, kaya yung pansarili ko po na GCash, yun po ang sira, kaya hinahabol ko yung laman nun, kasi sayang, no? At pakiintay-intay na lang at alam ko po na may mga obligasyon din ako at ang utang po talaga ay na yan sa tao, kakambal na ng tao yan, dahil hirap tayo ninakawan tayo kaya tayo naman nangungutang para meron sila uling manakaw. Okay, baliktad ang mga putangin ng mga nasa gobyerno, nangungutang na, nagnanakaw pa. Tayo naman nangungutang para nakawan din. Okay, mga kapatid? Sige po. At ako po ay magpapasalamat ng muli sa inyong lahat. At Merry Christmas po. Ano nga ba ang ating gagawin ngayon? Simbang gabi. Sisimbang gabi po si Aling Marie. Busy na po. Pero pipilitin ko po na kada dating ko galing sa simbang gabi ay makapag-live ako at sana po maging masaya kung sino po ang maluwag at kung sino ang naghihirap. Tapunan naman po natin kahit konti, no? Sa totoo nga lang po, ako rin alam niyo naman ako, wala akong trabaho kasi ako ay senior citizen na. So, nag-iintay lang ako ng grasya. Ito po, mga kapatid. Hintay lang ako ng grasya kung sino ang magpapadala. Di ba? Pag may anak ka, may asawa ka, kahit na yung asawa mo ikatabi na ng iba, syempre, basta legal ka, meron kang aasahan. Di ba? Gamitan mo lang yun ng yun? Painumin mo ng agwa de pataranta. Alam nyo, mga kapatid, yung pambababae, sakit na ng mga lalaki yan wala silang kasiyahan. Kaya yung mga babae dyan na iniiwan ng asawa at kayo ay pinagpapalit na sa medyo sexy pero mabaho din naman, hayaan nyo na. Kasi ba naman yung, alam nyo, sa tinagal-tagal ng pagsasama ninyo, tapos biglang nagloko, alam nyo, para kayong nakawala sa nakawala sa impyerno. Bakit, ha?
Eh, wala naman dinudulot yung mga hype na lalaki yan, kundi puyatin ka lang sa gabi. Hindi ka naman inaalagaan. Alam mo, pipiling-pili lang ang mga lalaking inaalagaan ng asawa. Ha? May asawa na pag nakita kang pawis na pawis, kuha na agad ng tuwalya yan, pupunasan ka na. Pag hindi na pagsuklay, siya mismo kuha ng suklay para suklayan ka. Alam niyo, napakasarap yung ganong klase ng asawa At saka yung inuuna ka kesa sa sarili niya. Yung bang, imbes na ibili niya ng brief niya ibibili niya na lang na ireregalo sa'yo, matuwa ka lang sa kanya. Ganun yung mahal na mahal ka na ayaw kang mawala. No? Pero pag ang lalaki, in-spoiled mong babae ka, yari ka. Lalayasan ka niyan, ipagpapalit ka niyan. No? Dahil iisipin niya, hahabul-habulin mo siya. Pues wag ganon mga batang nag-aasawa. Huwag niyong ibibigay lahat sa asawa ninyo, magtira ka para sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Masakit pag iniwan. Pero ako hindi ako nasaktan. Kasi, nakakapagod yung asawa. Nakakapagod dyan. Masarap kaya matulog na walang istorbo. Seryoso, sa ganitong edad ko talagang sarap matulog, walang istorbo. Pagkagising mo, trabahuin mo yung mga tatrabahuin mo sa loob ng bahay. Pagurin mo yung sarili mo. Sa kagagalaw, paganday mo yung bahay mo, linisan mo yung harapan ng bahay mo. Pag may grasyang dumating, tanggapin mo, pasalamatan mo. Ganun lang yan. Pag walang grasyang dumating, huwag ka mangungusumi, huwag mo i-stress yung sarili mo. Tumawa ka lang. Pag tambak na labahin mo, maglaba ka na. Habang umiikot yung washing machine, pindot-pindot ka lang ng cellphone mo. Magbasa ka ng mga post dyan. Pag vlogger ka, mag-ipon ka ng pambanat mo sa mga animal na nandiyan sa gobyerno. Isa ka kasi sa may karapatan na ipaglaban ang tama laban sa mali na ginagawa ng mga politikong pulpul. No, mga kapatid? So, good luck na lang sa mga senadores. Oy, Escudero! Good luck! Demonyo ka! Dahil sa'yo, napurnada yung lintik na impeachment ni Sara Duterte. Pero ngayon, sisiguraduhin na namin na yung iyong saraliw na yan. Pare-pareho na kayo. Pare-pareho kayong mawawala sa gobyerno. Mga putang ina nyo. Salamat mga kapatid. Yan lang po. Salamat po. Thank you. Okay. Nawala na po dito yung aking mga Ayan. Thank you so much mga kapatid. At Merry Christmas. Magla-live po tayo ulit maybe tomorrow or next night. Salamat po. Good night. I love you all.